So ito, Brother Gomer, yung tanong, pa-explain lang po, justification, sanctification, and glorification. Maganda po ito kasi dahil nga sa hindi po mangyari kanina sa ni Brother Gomer, baka doon galing yung inyong question kasi bakit parang binabaliwala yung gawa or yung kautusan na tinatawag po natin. Tayo ba ay nagtuturo na hindi na mahalaga yung pagsunod sa kautusan dahil doon sa pagtuturo ng justification na nabanggit ni Brother Gomer? Papakita ko lang po ito, mga kapatid. Ito po isang diagram, okay? Sa simula po, yan yung tinatawag na first phase kasi meron tayong 3 phases of salvation. 3 yugto, hindi 3 hakbang, no? Mas ginamit natin ngayon yung 3 yugto kaysa doong sa 3 steps, 3 phases of salvation. Yung first phase, mga kapatid, ito po yung justification. Yung tinalakay ni Brother Gomer kanina ay justification. Sa justification, wala po talagang kailangan na anumang gawa based sa pagsunod sa kautusan. At ito po yung mga talata, mga kapatid, na maliwanag na binabanggit sa mga talatang ito na walang kinalaman ang gawa sa kautusan. Efeso 2:8 at 9, Roma 3:28, hiwalay ang gawa sa pag-aaring ganap. Ganon din sa Galatia 2:16, wala ang aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan. At sa Tito 3:5, ganon din. At Roma 4:5, wala pong kinalaman ang gawa sa justification. Samantalang yung justification, first phase of salvation. Pag na-justified ka na, sure ka nang may pag-asa sa kaligtasan. Basta tama, tama yung pananampalataya mo. Walang hinihingi na gawa. Okay? Basahin niyo po isa-isa yan. Wala pong kailangang gawa. Pero hindi po kasi doon tapos. Hindi po tinalakay ni Brother Gomer yung sanctification. Kasi parang magkukontra. Ganun ba yun? Bakit tinuturo natin yung bawal ang pagkain ng baboy, ika po dapat, mangili ng Sabat, sundin ng 10 utos. Kasi nga po, dito sa justification, once lang isang tao ay ma-justified, wala pong hiningi sa kanya, siya po ay isang mananampalataya. Lalakad po siya base sa kanya pong bagong buhay ng pagkakilala sa Panginoon. At ito po yung sanctification. Dito sa sanctification, mga kapatid, diyan po nangangailangan ng gawa. Kanina sa aking lesson ay yung paglalakbay o paglaya nila sa Egypt ay hindi po sila hinanapan ng gawa. Pero pagdating nila sa Kanaan, sa daan pa lang, binigay na yung instruction, mga palatuntunan, kahatulan, kautusan. So binigay na sa kanila yon. Hindi na sila alipin. Naglalakbay sila. Kagaya po sila ng panahon ng sanctification process ng isang mananampalataya. Dito sa sanctification, ito po yung mga talata, mga kapatid, na kailangan pong gumawa. Yung John 14:15, if you love me, keep my commandments. Tapos yung Ephesians chapter 2 verse 10, ito po yung mayroong inihanda ang Diyos na daan na dapat nating lakaran. Sa Santiago 2:17 at 26 ay patay pananampalataya kung walang kaakibat na gawa. Sa Filipos 2:12 at 13, ganun din. At Hebreo 12:14 at Roma hanggang sa 1 Tesalonica 4:3. So ito po yung pagpapakabanal. Dito kailangan yung gawa. Kaya nagkakaroon ng kalituhan yung mga kapatid na meron may talata pati si Mrs. White. Kasi siguro hindi gaanong natatandaan na merong second phase of salvation. Doon po talaga hindi pwedeng hindi tayo gagawa. At doon po nagkakaroon ng function ang kautusan sa ating buhay. Yan po yung ating guide. Siya nagsasabi kung ano yung ating gagawin sapagkat ang tao na nakakilala sa Panginoon ay bagong nilalang, bagong buhay na, itinuturo ngayon ng kautusan kung ano ang dapat na iwasan o ano ang kasalanan na dapat na hindi na pinagpapatuluyan ng bagong nilalang.
So yan po yung sanctification. Kaya lang, pag hindi po nga naman ito pinag-aralan, maganda pong naitanong ninyo dahil pag hindi po ninyo nakita yung diagram na yan, pwedeng gamitin yung mga talata sa sanctification at ilagay doon sa justification at magkakaroon na ngayon ng problema. Yung mga binasa po sa Spirit of Prophecy kanina ni Brother Gomer, napakaliwanag. Pagka nilagyan natin ng gawa yung justification ng pagsunod sa kautusan, sabi po doon sa binasa ni Brother Gomer ay wala tayong pinagkaiba sa Catholic na tinatrabaho ang salvation. Hindi po tayo salvation by works, mga kapatid. Yung work sa atin ay fruit of salvation. Hindi po siya root of salvation. So yan po ang dapat malinaw sa atin. Kaya marami po kaming nakakausap, nagkakagulo-gulo. Ay hindi, may nabasa ko Patay ang pananampalataya kung walang gawa. Tama, huwag niyong gagawin sa justification yon. Hindi po siya nalarapat doon. Kaya nga, habang nagsasalita si Brother Gomer kanina, ay mayroon akong naisip na topic. Ano po, na naisip ko, yung God's goodness. Don't reverse it. Kumbaga, wag babalik ta rin. Pag itong mga talata sa sanctification ay nilagay mo sa justification, wala na. Windang na. At yan ang marami sa atin. Kaya siguro aware kayo na mayroon pong mga ibang grupo na against dito sa teaching po namin. Samantalang, ito ang tamang order. Okay? So, yung glorification, mga kapatid, siyempre, yan ay pagpapatuloy sa isang tao na lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. At yung sa isang tao ay aabutan siya ng Panginoon na tapat na alipin, masunurin. Glorification, dahil ang aabutan ng Panginoon at dadalin sa langit, ito yung na-justified at na-sanctified. Pag na-justified ka, walang kailangang gawa. Pero hindi ka naman dumaan sa sanctification. Nagpatuloy ka rin hindi sumunod. Ito po yung problema ng ibang pananampalataya na hindi Adventist. Kasi na-justified sila, ayaw na rin tuloy-tuloy nila sa dahil kontra daw yung kautusan sa biyaya. So yun ang naging problema. Kagandahan sa atin ay yung sanctification at ang gawa na ginagawa natin ay hindi po para ikaligtas natin, kundi yun po ay dapat nagbubunga. May mga tanong nga na sinasabi, kung walang kinalaman ang gawa sa kaligtasan, maliligtas ka ba kung hindi ka susunod? Siyempre hindi, kasi ang pagsunod, katangian yon. Dapat nasa iyo yung katangian ng isang ligtas. Parang kahoy. Parang kahoy. Ganito, yung pong gawa ay bunga. Yung puno, hindi siya naging puno dahil sa bunga. Kundi ang bunga, nagkaroon ng bunga dahil sa puno. Nagkaroon ng sanctification dahil may justification. Yung bunga ng mangga, hindi naging mangga ang puno dahil sa nagbunga siya ng mangga, kundi nagbunga ng mangga ang puno ng mangga. Kaya yung bunga ay mangga. Hindi po siya ang dahilan, kaya nagkaroon ng puno. So dito, bagaman nagkaroon ng puno kasi may tinanim na buto, pero ang tama ay kaya nagkaroon ng bunga kasi may puno. Puno muna. Justification muna na walang kailangang bunga. Walang gawa. Pagdating ng sanctification, nagbubunga na. So, katangian yon. Ang kahoy na walang bunga, sinumpa ng Panginoon. Kasi wala sa kanya yung katangian. Yan po ang kahalagahan ng gawa. Doon po natin siya ilalagay sa pamumuhay natin, hindi para maligtas. At yun po ang napakagandang presentation ni Brother Gomer kanina. So ito lang, pakita ko na lang yung mga talata sa glorification, mga kapatid. Yung mag-glorified na po yung ating katawan. So yan po. Okay. Sana tandaan nyo po, isulat nyo lang yung mga talata tungkol po sa justification, sanctification, at glorification. Sa mga sulat ni Mrs. White ay pag hindi po ninyo alam ang prinsipyong ito, pwede rin kayong malito. Bakit sinasabi ni Mrs. White hindi kailangan ng gawa? Tapos si Kristo ang gumawa. May gagawin din naman tayo. Ito rin po yung formula. Okay? Sige, Brother Gomer. Okay. Ang justification, mga kapatid, ay hindi lamang po siya basta pagpapatawad. Katulad po ng ating napag-aralan kanina, ang purpose ng justification ay i-restore yung nasirang relationship. Tama po ba? So, yun ang ginagawa ng justification. Ipapakita ko lang po ito sa inyo, mga kapatid, para magkaroon po tayo ng idea. Actually, ang justification po at sanctification ay hindi po siya magkahiwalay. Ano po?
Hindi po siya pwedeng paghiwalayin. Sapagkat yung sanctification po kasi, mga kapatid, yan po ay bunga ng justification. Tandaan po natin yon. Pag hindi nakita yung bunga, it means walang sanctification na nangyari. Okay? Kasi automatic po yun eh. Hindi ho po pwedeng hindi makita yung bunga kung talagang mayroong justification na nangyari. Kaya nga, ang sabi po natin kanina ay yung pong justification ay hindi nangyari kung hindi mo makikita yung bunga. Nakuha po natin? So yung sanctification, bunga yun ng justification. Kung hindi mo nakikita yung kabanalan sa tao, ibig sabihin walang justification na nangyari. Yung relationship, hindi na ibalik. Walang relasyon na nangyari. Yun po yung dapat nating maintindihan po dito. Ang sabi po dito, papakita ko lang po para mas maintindihan po natin. Ito po ay talagang, yan. Sabi po dyan justification accords a repentant sinner the right to enter the highway of the kingdom and travel there. But it does not provide the power to make progress upon it. At tandaan po natin, so may relationship na po tayo sa ating Panginoon. Yung relationship na yon dapat makita sa buhay ng tao. Sabi dito, that power is imparted by the indwelling Christ through the lifelong process of sanctification. Kasi nga, ang nire-restore sa justification ay yung broken relationship. Ano naman ang nire-restore sa sanctification? Ang nire-restore naman sa sanctification ay yung damaged image ng Diyos. So, ang ibig sabihin, once na tayo ay ibinalik doon sa relationship natin sa Diyos, ang nangyayari po sa atin ay nagkakaroon tayo ng pagpapanibagong buhay. Kaya nga, ang sabi rito, tingnan po ninyo, although justification does not provide him the power to walk along the highway of a new life in Christ Jesus, it does assume this to be His intent. In fact, pakinggan po ninyo mabuti. In fact, justification would be futile if he declined to do so. And unless such an experience follows, there is no evidence that justification has taken place. Kaya nga, ito yung sinasabi ko, mga kapatid, na yung isang tao talagang nagkaroon ng relasyon sa Diyos, makikita mo talaga yun, imposibleng hindi. Naintindihan po natin, makikita po talaga yun, mga kapatid. The subsequent life, sabi niyan, attests the reality of justification. Ibig sabihin, yung buhay ng isang taong sumampalataya, yun ang nagpapatunay na talagang siya ay na-restore yung kanyang relationship sa Diyos. Justification and sanctification are two phases in salvation. A life in Christ means growth in grace. Hindi ibig sabihin, kaya nga ang tawag sa atin, sa first relationship natin, mga sanggol. Of course, anong i-expect mo sa sanggol? Di ho ba? Nag-grow po yan. Yan po yung process of sanctification. But the power, yung pong lakas natin para mag-grow, saan galing? Sa Panginoon. Kasi nga, every time madadapa ka. O sabi niya, the righteousness by which we are justified is imputed. The righteousness by which we are sanctified is imparted. The first is our title to heaven. The second is our fitness to heaven. Ibig sabihin, nung ibalik ng Diyos yung relationship sa atin, tinutulungan niya rin tayo na yung ating buhay maging fit doon sa gusto niyang pagdalan sa atin. Inire-ready po tayo doon. Kasi nga, ang sabi doon, ano bang sanctification? Ito po ay sabi niya rito, as a modern theological term, sanctification denote a process of character development. Yun po yun. Kapag tayo nasa relationship sa ating Panginoon, nandun yung character development. Hindi po natin pwedeng i-expect yung, halimbawa, mayroong isang bagong binyagan at mayroon namang 30 years ng Adventist. Pwede ho ba nating i-expect doon sa bagong binyagan yung ini-expect natin sa 30 years ng Adventist? Hindi. Pero sa relationship sa Diyos, pareho yon. Kasi na-justify po yon. Kaya lang yung growth, magkakaiba po tayo, mga kapatid. So, doon sa growing, ay hindi ho natin pwedeng hanapin doon sa bagong binyagan yung hinahanap mo doon sa matagal na, sa elder. Iba ho ang standard mo sa elder doon sa bagong binyagan. Yun po yung dapat nating maintindihan. Sabi po dito, there are two aspects of sanctification. Number one, set apart. Inihiwalay. Yan po ang isang meaning ng sanctification. Okay? Ibig sabihin, sinet apart. Katulad po nung Sabat. Ang tawag sa Sabat, set apart. Sinangtify yung Sabat. Di po ba? So, dahil yung Sabat ay sinangtify, holy po yun. Ganon din po tayo.
tayo po ay set apart. The objective aspect is to be set apart like Israel from other nation. Yan po ang isang termino sa sanctification. No? The subjective aspect of sanctification is to be experimentally set apart, to be holy, and thus separate from which is not holy. Yun po yung dapat nating maintindihan. Tapos, the process of sanctification is an ongoing, tandaan po ninyo, ongoing relationship with Christ, who restore the damaged image of God within. Ibig sabihin, yun talaga yung ibinabalik. Paano po ito ginagawa ng Panginoon? O tingnan po ninyo. Of course, pag ikaw ay bagong bautismo, may mga kahinaan pa tayo, nadadapa pa tayo, correct? Ano ang ginagawa ng Panginoon? Tingnan po ninyo. The sacrifice of Christ at Calvary accomplished justification. Yun yung restoring the relationship. Ngayon, dahil may relasyon na tayo sa Panginoon, the priestly ministry of Christ in heavenly sanctuary and Christ's work through and with the Holy Spirit in human accomplishes sanctification. Nadapa, humingi ng tawad, pinatawad. Nadapa na naman, humingi ng tawad, pinatawad. Hindi ba yan ang process ng growing? Yan po ang ibig sabihin yan. Sabi dyan, when person accepts salvation, they are merely an entry level of a process that leads to ultimate salvation. They still need to go through the process of sanctification. So ito yung binabanggit na mga talata sa Biblia. Kaya nga sinasabi ng Apostol Pablo palagi, kailangan makita lagi sa atin yung buhay na talagang totoong mananampalataya. Ano pa sabi dito? Wag nating ipagkamali na yung sanctification ay sa atin na. Yun ang problema eh. Kasi yung iba, sa justification wala tayong part, parang ganon. Yung sa sanctification atin na yan. Pero ang sabi sa talata, mga kapatid, sanctification is a work of God. Sabi dito sa 1 Thessalonians 5:23-24, may God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus. So ang Diyos po ang nagpapabanal sa atin. Hindi po natin kayang banalin ang ating sarili. Ganun ba tayo kagaling na kaya nating pabanalin yung ating sarili? No. Ang Diyos po ang nagpapabanal sa atin. Sanctification in the Christian life is a process that never ends. Bakit? Kasi nga po, ang sabi ko nga po sa inyo, hindi po natatapos ito. Kaya ngayon ang tawag dyan ay mayroong, ano po yan eh. Pwedeng yung iba sa atin dito sa church, graduating na. Pero yung iba, grade 1 pa lang. Nakuha po ninyo? Hindi tayo pare-parehas na college. May grade 1 eh. Grade 1, grade 2, grade 3. Yung po yun, nag-grow. Kaya nga, never ends po yan. Huwag mong hanapin sa 3 years old, yung hahanapin mo sa 20 years old. Magkaiba po ang spear nun. Mag-grow po yun, mga kapatid. Okay? So, yan po yung ibig sabihin yan. And then, sanctification is a continuous change. Ibig sabihin, hindi naman ho kasi lahat nung ilubog ka sa tubig, although talagang ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, nung ilubog ka sa tubig, natanggal na pa yung pagiging magagalitan mo kaagad? Hindi. Paglubog mo sa tubig, mamaya-maya, nagmura ka na eh. Pero ang kagandahan nun, dahil may relationship ka na sa Panginoon, alam mo na, ay, ihingi ka na ng tawad, growing in process ka na yan. Ibig sabihin, yung pagmumura mo, ay by and by, dapat mawala yon. Ay mahirap po yun, 30 years na, nagmumura ka pa rin. Yun ang delikado, mga kapatid. Halimbawa, bagong binyagan, madamot. Okay? Bagong binyagan, madamot. Okay, tanggapin po natin yan, bagong binyagan pa lang eh. Isang taon nang pabalik-balik, madamot pa rin. Sige, 10 taon na madamot pa rin. Huwag naman ganon. Wala nang growing doon, mga kapatid. Hindi na continuous change ang tawag doon. Ang sanctification, continuous change. Kung yung tukso na pinaglalabanan mo 10 years ago, yan pa rin yung tukso na pinaglalabanan mo hanggang ngayon, dapat iba na. Nagbabago po yan, mga kapatid. Pag nakapagtagumpay ka sa isang tukso, tandaan mo, mayroong panibago uli. Kasi ganun nga, continuous po yan eh. Nakita po ninyo? Kasi nga, yan po ay sanctification is the renewal of that damaged image. Ibig sabihin, yung image ng kabanalan na nawala nung magkasala ang tao, dito po pinoproseso ng Diyos para yun ay mawala. Okay? Justification is imputed by Christ and sanctification is imparted through the Holy Spirit. Yet are both the result. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Justification and sanctification are both the result of Christ's life and death. For only Christ is our righteousness.
Yan po yung dapat nating makita po dito. Kaya nga, bagamat tayo po ay nadadapa, huwag tayong panghihinaan ng loob kasi bahagi po yan ng ating paglago bilang mananampalataya. Kaya nga sinasabi ni Juan, ang sabi po ni Juan, unang Juan 2, ang talatay 1. Ito po yung dapat na makita sa atin mga kapatid, na ang sabi doon sa talata na yon, sinusulatan ko kayo upang kayo'y huwag mangagkasala. Pero kung sino man ay mangagkasala, ang sabi niya, meron tayong tagapamagitan sa Diyos. Si Jesucristo ang matuwid. So, ito po yung gawain ngayon ng ating Panginoon doon sa heavenly sanctuary. Na sa tuwing may madadapa, ayan mumunti ko mga anak, ang mga bagay na ito isinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Kasi napakahirap po yung turo na, kailangan maging sinless ka para maligtas ka. Ay, hindi po yan ang itinuturo ng ating Panginoon mga kapatid. Kasi nga, iba-iba po yung ating level ng pananampalataya or ng ating spear. Meron hong matatag na, ikaw ay nag-uumpisa pa lang, meron po talagang ganon sa pananampalataya. Okay? So, wag po tayong malilito sa mga bagay na ito. Ang tiyak na tiyak, ito mga kapatid. Kapag ang isang mananampalataya, hindi mo nakita yung pagbabago, ang sabi sa atin, hindi ho nangyari yung justification. Ang sabi ng ating Panginoon, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Yun po yun. Hindi po tayo makagagawa apart from Christ. So, yan po yung dapat nating maintindihan sa sanctification. Justification, sanctification. Actually, kung titingnan po ninyo ang Biblia, tingnan po ninyo sa unang Korinto 6. Umpisahan po natin sa 9. Ilagay natin sa, ayan, sabi niya, hindi ba ganinyo nalalaman na mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapit, mananamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, ng bababae, ni ang mga nakikiapit sa kapwa lalaki. Kaya hindi natin pwedeng yung, di ho ba? Although, iginagalang natin yung mga tinatawag na nasa mga LGBTQ na yan, pero yan po ay mariin na sinasabi sa Biblia ng bababae. Yung mga babaero po dyan, mag-isip-isip po kayo mga kapatid. Ni yung mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Ano pa? Jis. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Maliwanag po ito mga kapatid. Kaya nga, ang ginawa ng ating Panginoon, dahil nga ganito ang kalagayan natin, anong ginawa? O talatang 11. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Sabi niya, subalit, ano daw? Ngunit, nangahugasan na kayo. So, dito sa loob ng church, lahat nandito, ini-expect natin na hugasan. Correct? Ngunit, binanal na kayo. Pakilagay mo nga sa English yan, para makita po natin. Tingnan po ninyo sa English. But ye are washed. But ye are sanctified. Tingnan po ninyo, binanal. Yung mga mananampalataya, binanal. Sinangtify. And then, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Kaya nga, yung tawag sa mga banal or ang tawag sa mga mananampalataya, tingnan po ninyo ang tawag. Sa 2 Korinto 1, ang talatay 1, tingnan po ninyo sa English. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God, which is at Achaia, with all the what? Saints. Bakit saints ang tawag? Banal Binanal kasi sinet apart, hiniwalay ng Diyos. Yun po yung dapat nating maintindihan. Paano tayo nahiwalay? Paano tayo sinet apart? Because of the justification and restoration of the relationship na nasira. Because of that relationship, tayo po ay banal. Kasi konektado po tayo. John 1:12, tingnan po ninyo. Ano po sabi sa John 1:12? But as many as receive Him, to them gave the power to become the sons of God. Even to them that believe on His name. So, ibig sabihin, nung naibalik yung relationship mo sa hari, ano ka? Ay di bahagi ka ng kaharian, tama? At ngayon, dahil bahagi ka ng kaharian, dapat lang na ang buhay mo ay yung buhay ng kaharian. Yun po yung ibig sabihin nito mga kapatid. Kaya tayo po ay special, set apart. Ang ibig sabihin, ang dapat na nakikita talaga sa mga Adventist, mabait. Okay? Hindi ho walang hiya. Sabi ko nga mahirap po kapag
Sabadista. Dapat ho Adventist. Alam nyo kung bakit hindi maganda yung Sabadista? Kasi pag ibig sabihin ng Sabadista, mabait lang pag Sabado. Pag Sabadista, kahit na suntukin mo yan pag Sabado, dahil Sabadista ay hindi gaganti yan. Sabadista eh. Pero pagdating ng Linggo, subukin mong duruin yan, ayari ka dyan. Hindi na Sabado, patay ka dyan. So, dapat Adventist, no, mga kapatid, na yung relationship natin sa Diyos, laging nandoon at nakikita yung buhay natin na talagang tayo ay may relasyon sa Diyos. Yan po ang justification. Kung tunay ang justification, makikita ang sanctification at naghihintay tayo ng glorification. Meron po akong ginawa kasi rito dahil nga, alam nyo, para po doon sa mga hindi nakaka-relate. Malungkot, kasi meron po kaming kapwa mga nangangaral din sa social media, pero hindi po kami magkaisa dito sa pananawalang ito. Dahil yung po sa kanila ay yung, alam ko parang tama naman para sa inyo. Yung po bang response, yung pagtanggap, kanino po ba yon? Yung pananampalataya ay kanino ho ba yon? Di ba sa atin? So sabi, di may bahagi nga tayo yung pagtanggap natin sa Panginoon. Ngayon, meron po akong ginawang illustration para doon sa ganong argument, mga kapatid. So ito po yung ginawa ko po, mga kapatid, na Seventh Adventist principle. Kinuha ko po ito sa ating fundamental beliefs at sa iba pong mga libro natin. Yung pong Diyos, kaya tayo po ay mayroong nakasulat sa ating, babasahin ko lang mamaya, sa ating fundamental beliefs, na kahit yung faith at saka acceptance, gawa din ng Diyos. Ngayon, ang conclusion, di para tayong Baptist, once saved, always saved. Lahat na lang gawa ng Diyos. Wala tayong gagawin. Sabi nga ng iba di tutungangan na lang tayo. Meron po akong illustration. Babasahin ko na lang po, mga kapatid. Sa ating pananampalataya ay Diyos po talaga ang unang gumagawa ng hakbang. Kasi nalilito po tayo ng ilang mga quotation na may word na response or cooperation. Yan. Yung cooperation, bahagi ng tao. Meron po talaga sa Spirit of Prophecy. Pero, yun po ba ay meritorious or maituturing na bahagi natin sa kaligtasan o ambag natin? Ito ang illustration. Ang Diyos ang gumagawa. Hindi tayo ang nag-umpisa ng pananampalataya na meron tayo o kung nagkaroon tayo. Ang Biblia ay naghahayag ng malinaw. Faith comes by hearing. Yung pakikinig. And hearing by the word of Christ. Yan po ay nasa Romans chapter 10 verse 17. No one can come to me, and sabi, unless the Father draws him. Yan ay nasa John 6. So yung binanggit po natin ay yung Roma 10:17, na yung pong pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo. At sabi doon sa John chapter 6 verse 44, no one can come to me unless the Father draws him. Ibig sabihin ay wala ho ditong hindi po nag-move ng sarili niya o nag-act ng sarili yung tao. Ang Diyos ang nag-uuna, ang tao po ay tanging nagre-response lang. So ito nga yung problema, yung response, iyo talaga yon. So, ito po, ano ba yung function or gawain ng Holy Spirit? Okay, tingnan nyo ha. The Holy Spirit creates the desire to believe. So, bakit nagkakaroon ng pananampalataya ang tao? Bunga ng gawa ng Holy Spirit. Napapansin nyo, pagka tayo nangangaral, nagpipray tayo. Ano panalangin natin? Na sana kilosin ng speaker yung puso na nakikinig? Mali. Sana kilosin ng espiritu yung puso ng nakikinig. Ibig sabihin, tanggap natin. Wala po talaga kahit na yung preacher, sinugo lang siya ng Diyos. Ang nagsugo talaga nito ay ang Diyos. Doon sa ating Seventh Adventist Bible Commentary ay, faith itself is the gift of God, awakened by the Holy Spirit through the Word. So, kung ang pagsisisi ay, yung pagsisisi gawa din ng Diyos, hindi ito gawa ng tao, mas lalo na yung pananampalataya. Mamaya, babasahin natin po yun, yung pananampalataya ay gawa din ng Diyos. So, the will or yung response, mga kapatid, the will or response but cannot originate righteousness. So, yung pong taong makasalanan, na namumuhay sa kasalanan,
imposible na magkaroon ng kusang pagnanasa na tanggapin yung Diyos na walang kumilos sa Kanya. Okay? Isang magnanakaw, nagising na lang. Hindi, meron po talagang ginawa yung Holy Spirit doon. Kaya yung isang makasalanan minsan na namumulat na lang at nakakaisip, merong nag-work sa kanya. At yan po yung trabaho ng Holy Spirit. Kaya sa theology, mga kapatid, yung pong word na response at saka yung ability na nabuo sa salitang responsibility, hindi siya self-generated faith. Nakuha nyo? Hindi po sa atin talaga mismo yun. Gumawa talaga yung Holy Spirit doon. Yan yun. Ang tao ay may kakayahang tumugon. Ngunit ang kakayahan iyon ay bunga ng biyaya. Ngayon, paano natin sasagutin yung katuwiran na yung pananampalataya sa atin yun? Okay? Mamaya natin babasahin yung talata. Akin lang pong itong mga illustration. So yung argument, mga kapatid, kung ang pananampalataya ay purely gawa ng tao, bakit nakasulat sa Biblia na faith is a gift? Doon sa Ephesians chapter 2 verse 8. Kung ang pananampalataya natin ay nag-originate sa atin, bakit sinasabi dyan sa sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa magitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. So, ibig sabihin, yung pananampalataya ay hindi galing sa inyong sarili yon. May gumawa nun sa inyo. Yan. Kami ngayon ay gusto po talaga namin medyo lalalim-laliman na natin. Maganda itong tanong na ito. So, bakit kailangan pa ng Holy Spirit? Bakit may conviction? Yan. Makikita po natin sa John 16:8 at saka doon sa Romans chapter 10 verse 14, bakit may preaching? Ang John 16:8, siya, pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Ito yung Holy Spirit, walang pinipili, mga kapatid. Lahat ng tao ay gumagawa siya. So, para sabihin na mayroon tayong sariling pagkukusa, mali na yung talatang yan. Okay? So, malinaw. No, ang faith ay bunga ng divine influence. Ngunit yung pagtanggap o pagtanggi ng tao ay binigay din ng Diyos na free will. Kaya may tumatanggap, merong hindi. Kasi may kalayaan yung tao. Yung isa pong ginamit ko po dito ang example, halimbawa as yung radio signal and the radio receiver. Okay? Ito ang isang masasabi po natin napaka-accurate na illustration tungkol po sa understanding ng Seventh-day Adventist sa faith response. Ang Diyos ay parang radio tower. Yan, okay. Na naglalabas ng signal. Yung signal na yan, yung truth, grace, and conviction. Ang banal na espiritu ang naghahatid ng signal na iyon sa puso ng tao. Kaya may signal. Okay? Ang tao ay parang radio receiver. So yung radio, yung transistor radio, yan magkakaroon ng tunog kung walang tower na pinanggalingan na nagbabato sa kanya. Kaya siya po ay tinatawag na radio receiver. Pero maaaring i-on or i-off ang radio. No? Pwede yan. Lubat, yan, pwede. So, the signal, ito po yung God's initiative. The turning on the radio ay yung human response. Okay? Pwede mong i-turn off, tinanggihan. Turn on mo, di marireceive mo yung signal. So, ito na po mga kapatid. Hindi gawa ng radio ang signal, transistor. Hindi siya galing sa kanyang signal. Ano po? Ang trabaho ng radio ay buksan o i-turn on para tumunog. Okay? Ganyan ang pananampalataya, hindi tayo ang pinagmumulan, tayo lang ang tumutugon. Receiver. Second illustration, halimbawa yung kumakatok sa pinto. Revelation chapter 3 verse 20. Sino yung kumakatok? Ang ating Panginoon. Diyos ang kumakatok. Sino yung magbubukas? 3:20 ng Revelation. Tao. Okay? Ang pagkatok ay hindi gawa ng tao. Trabaho ito ng Diyos. So kaninong initiative? Sa Diyos. Pero ang pagbubukas ay hindi otomatikong gagawin ng Diyos. Didepende ito sa iyo. Kung bubuksan mo puso mo para sa Kanya o hindi. So, God initiates,
The Spirit convicts, the Word enlightens, man responds. Ito po, meron pa isang most biblical demonstration. Sa Romans 10, yung sequence po mga kapatid, God sent the preacher. Okay? So how shall the preach unless they are sent? Paano magpipreach sila kung hindi sila sinugo? Wala, di pwedeng may nangaral na walang nagsugo. So yung preacher ay nagsasalita. So how shall they hear without preacher? Sabi doon sa verse 14. Paano makakarinig yung isang nakapakinig kung walang preacher? At paano naman mangangaral kung walang nagsugo? Kaya, the hearer or believers, and with the heart man believes. So, ibig sabihin po dito, ang response ng tao ay dahil may naunang gawa ang Diyos. Kasi ito, hirap na hirap ito tanggapin ng mga LGT. Talagang lang matanggap na yung pag-response mo ay hindi iyo. Iyo talaga yan. Kaso lang, kaya nga ako nag-isip ng magandang illustration. Ano po bang magandang gagawang illustration? Ito magdagdag natin. Hindi pwedeng sabihin na ang faith ay gawa ng tao dahil kung walang Holy Spirit, walang preaching, walang word, walang conviction, walang pananampalataya. The only reason the sinner believes is because God first acted. Our believing is a response, not the origin. Kaya yung originator, mahalaga. So, last illustration, the seed and the soil. Ito, yung binhi at yung lupa. Ang binhi, Word of God, galing sa Diyos. Ang ulan at araw, Holy Spirit, ay galing sa Diyos. Ang paghahanda ng lupa, ito po ay yung conviction, enlightenment, ay Diyos din yung gumagawa. Ang lupa, yung tao, ay hindi kayang lumika ng binhi at ng ulan, pero kaya niyang tumanggap ng ulan. So yun po tayo. Yun lang ang kaya natin tumanggap. Pero yung pagtanggap, kaya ka tumanggap, may gumawa. Kaya sinasabi sa ating fundamental beliefs, mga kapatid, na ganito. Sa page 172 ng Seventh Adventist Fundamental Beliefs, doon sa topic na The Experience of Salvation, ito nakasulat. Even what we do in response to Christ's saving love cannot form the basis of our acceptance with God. That acceptance is identified with the work of Christ. In bringing Christ to us, the Holy Spirit brings that acceptance. So yung illustration ko ay hinango ko po dito mismo. Ito po yung nakakatuwa dito, yung mga tumututol, ayaw nilang basahin to eh. So nakakalungkot na siguro dahil sa mababagong paniniwala, ay mga tuwiran na lang ng iba. Huwag nang pakialaman tong malinaw na sinasabi sa ating Seventh Adventist Fundamental Beliefs. Ito pa, same page, karugtong. Even the human response to God's offer of salvation does not originate with human beings, but with God. O, kita nyo na? Yung tugon ng tao sa alok na kaligtasan ng Diyos ay hindi nagmula sa tao kundi sa Diyos. Our faith is but a gift of God. Romans 12:3, as is our response. Ganon din po yung ating pagtanggap sa Gawa 5:31. Our love arises in response to God's love. Kaya ganon po yung illustration ko po kanina. So, Gawa 5:31, ano po ang sulat diyan? Siya ay pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel sa kapatawaran ng mga kasalanan. So sino ka nagbigay ng pagsisisi? Diyos. So ibig sabihin, yung illustration na ginamit ko po at yung pong ating fundamental beliefs ay biblical, napakalinaw. Roma 2:4. Sabi po ng Romans chapter 2 verse 4, o hinahamak mo ang mga kakayanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Kita mo na? Bakit nagsisisi yung isang tao? May umakay sa kanya. Bakit nakalakad yung bata? May umakay sa kanya. Bakit nakarating doon sa isang lugar na hindi po
natin alam, may nagturo sa atin. Okay, ito pa. Karugtong doon sa ating page 172 sa Experience of Salvation. We can contribute nothing to Christ's gift of righteousness. So ano daw po sa Tagalog? Wala tayong maiaambag sa kaloob ni Kristo na katuwiran. Ano sabi dito? We can only receive it. Tatanggapin lang natin ito. No one other than Christ is righteous. Romans 3:10, independent human righteousness is only filthy rags. Isaiah 64:6. Yung atin, kaya tayo hindi magpagsarili ng response, maraming basahan lamang po tayo. Ang katuwiran po natin, mga kapatid. Tapos ito pa, ano po itong ginagawa natin? Kasi marami ang nasasaktan po dito. Wala palang kwenta itong ginagawa natin. Wag ho kayong masaktan. Ito po ang sabi po sa ating Experience of Salvation. The gratitude of those who have experienced. Ulitin ko. The gratitude of those who have experienced forgiveness makes obedience a joy. So, yung pong pasasalamat ng mga nakaranas ng pagpapatawad ay ginagawang kalagalakan yung pagsunod. Ibig sabihin, yung ating pagsunod, ginagawa natin out of joy. Kasi masaya tayo. Hindi siya obligasyon. Okay? Ang ganda works then are not the ground of salvation, but its fruitage. Ayun. So, hindi dahilan ng kaligtasan ang paggawa, kundi ito ay bunga. So, ito po yung napakalinaw po nating exposition ng salvation. Mga kapatid, ito po ay libro natin. Biblia, Spirit of Prophecy, libro po natin ito. Sana lang po ay pag kayo humawak ng isang may pinanghahawakan, wag po tayong lumayo doon sa stand ng church. Kasi tayo po yung mga Seventh Adventist at ang iglesyang ito ay meron pong fundamental beliefs. Wag po tayong umalis doon. So yun po.